Radyo Ultra. Oras na sa atong klase Noda Veritas Time, alas 3:04. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Noda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Noda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Noda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagsalamat mga higalang palibot din ni sa ato sa Dakbayan. Grabe ka nito'y. Gipaabot na ko nga matinuod tong istorya ni Miss Catherine Asunto nga pagkahapon mura og mudaot ang panahon mo bugnaw-bugnaw nya ding magwan. Nining mga oras sa grabe kainit for the information sa atong mga sukin na itong mga tigpaminaw. Class, subli, maing hapon para kaninyo, ilabi na sa atong mga classmates sa Noda Veritas program. Thank you. O gusto sa ko magpasalamat de kaninyo sa pipilang nakahuna-una in taon pagbisita sa atong YouTube channel. Nakadugang-dugang na ay naga-subscribe akong natanawan. Salamat kay ninyo, no? Hinot pa sa bunta nga dugangan pag yun na ni luoy sige si Ultra Frank kapag maluoy na magyug kayo, no? Tiyaw-tiyaw rin, no? Sus, naunsa de ka. Mauna nga salamat kayo sa nakabisita sa atong Noda Veritas program o sa atong YouTube channel. Sayon nagyud kay buksan ang atong YouTube kay ay butang talang i-type man lang nato Noda Veritas deng CDO. O pagtuplok nimo na ay lugwa tanan nga mga episode sa programang Noda Veritas. Kung ganahan mo mag-subscribe, ayaw gyud og kana pagunono pa nga ako kanang ikamahay ug ako kanang ikasuko. Ang tinuod malipay gyud ko, no? Yawat na lang tawo nga naay makadugang-dugang ba. Panalagsag o bunta. Pero bintahan na ni part o dili parehan tong sa mo lagi na usahay weekend magsalig magunta. Oo, muna nga lipay kay ko kay makalahutay kita, makadangul-dangul kita. Okay, subli maing hapon sa atong mga classmates nato sa atong Noda Veritas class ni ana sabta ang atong klase MWF 3 to 4 dungganay kita og atong itakol primero pangutan ang ato itakol karong hapuna. Oy si Ma'am Katrina Max, maing hapon nimo ma'am, no? O inot pa sa bunta na dili ka na busy, no? Inot pa sa bunta nga sige siyang sagakay abay-abay sa atong programa si Ma'am Katrina uban ni Ma'am Faye Mondia, uban ni Paz Bunbon, uban ni Ma'am Elizabeth Basilgo o gana pa ilaing Elizabeth sa to iya Mrs. E o Elizabeth de Agiapunto sa tanan nga mga gipanganlan nga mga pangalan nga Elizabeth. Good afternoon ninyong tanan, ha? O sige, dito maglangan unahon nato kaganina pag-abot ako man sa paniud to kay doon ako'y appointment pero nalangan, no? Kay imbis nga lunchtime makita mi kay doon ako'y meeting nga himuon ug nalangan probably ugma na lang ni ang amo nga meeting kay naka-out of town siya. Importante kini nga meeting para nato dinhi sa Radyo Ultra. Alright, pag-abot nako nabasa nako ang text dire kanako sa Noda Veritas program ni Lula Ana. Hi Lula Ana, good afternoon, no? Dedepita sa East Olbuhan Garcia Hernandez Bohol. Nabasa nako ang iyahang concern. Problema kiniya niya nga murag uso na ni karon. It's good nga imo kining na pasa ang maong pangutana aron nga mapangitaan ni unsay angay natong pagawaton ilabi na sa mga individual, sa mga igsuon nga apektado niini.
nahimo kini uso sa pagkakaron, no? Nahimo kini uso mas mayo, no? Unahon nato ni kay basing taas kini atong diskusyon. Basahon nako ang iyang pangutana ni Lula Ana para masabtan ninyo, no? Ingon siya, Lula Ana, Nuda Veritas, Sir Frank, kon ang usa ka tawo nangaha sa paggamit sa atong pangalan sa FB, aron lamang gamito niya sa pag-comment sa iyang binuang nga hunahuna, unsang klase nga kaso among ipahamtang kaniya ug pila ka tuig iyahang pagabayaran. Ang kaso nga atong tawgon niini sa bag-o nga balaod, di man bag-o nga balaod ni na palabang kini sa Kongreso 2012 sa to pa 11 years, no? 11 anyos na. Gatawgon kini o Crime Prevention Act. Cyber Crime Prevention Act of 2012. Republic Act 10175. Unya kini sila magkuyog gayod sa lain nga balaod nga Republic Act 173. Katong ginagaan nato og kining Data Privacy Act. In other words, basta nga niya na kaso o kini nga kaso imong gipresentar, gatawgon ni ubos sa Data Privacy Act or dire sa kining Cybercrime Prevention Act of 2012, gidagaan ni siya og identity theft. Okay? Masabuta sa kuan sa kaso pala nga identity theft sa to pa nga dili kini iya kay iya manggi ang iyang identity nahitabo lamang ingon ni ana tungod kay gapangawat siya sa lain nga pangalan kon lain nga identification sa katawo. So bawal kini, usa kini ka criminal act ubos sa maong balaod. Ang gitawag nato og identity theft. Okay? Kini sila di nato ang limtan magparis og magkuyog yun ni sila na nagitawag nato nga Data Privacy Act of 2012 o Republic Act 10173. Alright. Nganuman, kay kining Data Privacy Act may kalabutan kini sa processing of information. Oo. Kung panalitan diha sa imong data, panalitan kinitibuk-an nimo nga data sa imong pagkatao, kubian nga nina, mapangahasan nga nina sa laing nga tao, so dunay gitawag nga unlawful processing of information. Unlawful sa ato pa nakasupak sa balaod. Ilabi na kung gikubian ang imuhang personal nga circumstances sa imuhang pagkatao, edad, daghan pang mga butang, pila imong anak, no? Kining unsa imong reliyon, that is part of the Data Privacy Act. Oo. And so, magkuyog ni sila. Magkuyog ni sila. Ang atong pagabuhaton kay identity theft man kini, cybercrime kini, Prevention Act of 2012. Pagkuha sa imong identity, lain na sab ni nga krimen, dito na sabta sa Cybercrime Prevention Act. Ang atong pagabuhaton mao nga pwede nga mudangop ka sa National Bureau of Investigation aron masuta og maklaro kinsa ning tawhan ng kapangawat sa imong identity. Kay ang magkakitabo kung ang imong identity, no, nakuha imong pangalan, violation sa Data Privacy Act, nakuha ang imong edad, unya dayon mag-angkon-angkon na dayon katong nakakuha si mong pangalan nga ako mao si Lula Ana, unya dili di tinuod, mo man ang uso karon sa mga scammer nag-scam ang imong identity, no? Panalitan karon ang imong pangalan Jan, no? Unya dayon pag-scam sa imong pangalan nga Jan, lain na dayong tao ang magpakaroon ingnon nga siya ang pangalan Jan. Pero di ay kining dili di ay tinuod or original nga Jan. Biktima ka lang sa identity theft. And so, therefore, that is a crime.
Now para masuta, no, para masuta. Para nga dunay rason ang NBI nga mugukod niini. Naagyoy ebidensya ang ato ipakita, no? Kung dunay mga mensahe nga nakamatikod nga dili na ni mao, i-screenshot na para nga ma-preserve ang mao nga mga detalye aron gamiton nato na nga ebidensya nga ang akong pagkatao, ang akong identity kuha na sa laing tao, murag dili na ko silulaan na. Okay, pero in truth and in fact, mao lang gyapon, naglulaan na lang gyapon. Na matingala ka kay kini sila manapi mangwarta. Magpahibaw din sila dito nga mauna mangayo og kwarta. Unya ang makabasa niadto murag makatuo kay ang dangga, ang sinultian, ang estilo sa kining pagpadala sa message ingon ana, no? Kay ilan man ang gi-examine pod, ilan man ang gi-review ang tanan nimong mga kay gikawat na god. Ang imong tanang mga messages, ang styling nimo sa presentation sa mga messages og mao kana ang makopya og ihatod ngadto sa imong mga kinsa diyang kamiguhan. Kay naaman dito, kay nakawat naman ang imong identity tanan dito. So makugang na lang nga uy silulaan na kining nga unsa ba di yung problema nana dayon. Dili na day siya lulaan na, laing taong kakawat. And so the crime committed by this particular person is called identity theft. Bago ni nga balaod pero karaan na, no? Bago sa atong pagpandungog kay di makaikuso kini. Kini gitawag nga Cybercrime Prevention Act of 2012. So ingon na lang nana ang kung ugaling it's too expensive akong tanaw because you have to work this out lulaana dito mismo sa NBI. Ang NBI na tagbilaran sa akong pagtuo. Ang local police diha sa inyo sa East Olbuhan Garcia, Hernandez Bowl, diha sa munisipyo, probably doon na sila mga facilities na sa pagkakaroon. I hope, no? Kay kinigod, panalitan diri sa ato, sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. I think the only office which is complete of this necessary facilities about sa cybercrime, maura ang PNP Regional Office. Dili pa kayo ugwa ni ma-scatter ang mao nga bag-o nga mga facilities on how to track, on how to identify kining mga kawatan sa gitawag nato nga mukuha sa identity sa laing tao para nga makapangilad, makapanunto og makapanapi. O gihack silbi, mga hacker silbi ni sila. Kay kung pag-hack na gitrack na daan ang imuhang unsa niha, ang imuhang previous nga mga messages. So hito sila personal nga experience. Akong anak iyang igagaw ni angal siya nga gaw kining gihack ko bantay. All right. So dangtan og tulo ka adlaw katong hacker nag-text na niya. Ang tinawgan sa iyang igagaw pare kay binata masilbi ang ilang anak, no? Mao man sad. Pre, good evening. Pagtan-aw na sa akong anak nga kinilain ni kay daan ang advice si agaw nga kining gihack ang iyang contact number. Mao man gyud. So unsay tubag sa akong anak. Siya pare, kumusta atong GCash niya? Wa na siya tubaga. Gitubag po niya sa text. Pare, kumusta ang atong GCash diha? Kaya kining mga hacker unya dayon mangayo og kwarta, no, mag-scam. GCash man siguro ang ilang gamiton para makapadala ka og kwarta. So kung ikaw arkibyado, tan-aw nimo nga binuang or tinunto, undang yun na, advise nimo ang imong mga kauban using the different number. Now, si lulaan na kung panalitan risgo to risky, burdensome on the part of lulaan na to follow up all these cases. Ang akong isugyot na ko nimo, siguro secure ka og lain nga contact number lang. Secure na lang. Kato imong primero nga number, imo mong isa, bago na mga nitong number, pagkuha pag yung lain.
pagkuha pagyuglain. Okay, nala sige. I hope nasabtan ni Lula Ana ni kini nga kaso kuan langan budlay kay naapay kun magkakasuhay gud pod ang NBI mo kuha man sila mo unsa ni mo asserter unsa man naakabay mga ebidensya mapresenta nimong ebidensya no. Ikaduha willing ba ka nga mo prosecute ang mao nga complaint kay nguban sa kapuyan naman o kay labi na ko ng opisina sa NBI to sa layo hago langan kaayo sa pag follow up. So siguro to minimize the expenses ato lang siguro pulihan og laing nga contact number. Oo. Kung doon na mangali madawat nga lula lang yapon o unsa diha, duda ka na, no? Mapareha ka sa akong gagagaw nga nibuto ra gyud ang text. Siya pare, may gabi, good evening. Tubagon pabitaw nga pare, kumusta na atong GCash diha? Wa na gyud tubaga. O wa na magtubag. Okay, kadjot lang ha, si James Paul Orias, idol Ultra Frank, shout out sa Arsa Fatima Rackets Bakong Anda Bohol. Si Ma'am Katrina, good afternoon to all. Matod pa ni Ma'am Katrina Max. Good afternoon, Sir Idol Frankie Noda Veritas. Yes ma'am, thank you so much ha. Oliver Ampong Nalwal, Noda Veritas. Sir Frank, akong silingan ba? Regular siya sa work. Baghuay pa lang kasakit siya. Busa sige siya absent. Karon na bagsak siya sa evaluation og subject for dismissal siya. Pati incentive niya nawala si more. Nawala. Sakto ba na nga ma-terminate siya? Nga naaman siya supporting documents. Makaso ni. Dili ni basta-basta mag-terminate ka o usa ka empleyado part. No? Na ay mga grounds for termination nga wala din ni ma-mention ni over. Nagsakit siya, so in other words, excusable. Nagsakit man ni siya, no? Baguay pa lang, kasakit siya. Ang buhaton lang nato, you have to secure the medical certificate from the doctor. Certifying to the fact nga tinuod na nagsakit siya for how many days. Nya kung panalitan na naapay ubang mga data diha i-support para justified. Kay ang kumpanya is only very they can terminate a certain employee kung panalitan no sumala sa atong PD 442 ang Civil Code of the Philippines ngatol man akong kamot na siguro kwarta maabot bahala basing naka-scam ko ba GCash naka-GCash o kining asa na nga nita o dito sa kuan kining termination na ay grounds for termination. Panalitan ang usa sa ground nga i-terminate nato ang empleyado grave misconduct of an employee. Grave ba din ang kasakit? Di ba? An attempt to the life of the employer or the members of the family. Ambot ipasabot nga ang empleyado mahimo ma-terminate kay kining empleyado may pagkahangal-hangal. Naghurumentado o gustong patyo niya ang tag-iyas kumpanya o dili ba mga membro sa iyang pamilya. Nagasakit man siya. So dili ni basta-basta siya ma-terminate. Maaway ni. Malibor kita paingon ni mauning kalakiha. So di lang siya angay nga mabalaka. Akong advice mauning nga kung panalitan, no? Panalitan kung i-terminate. Dagan din mo diretso sa National Labor Relations Commission para referehan mo. Masitol kini. Dako-dako ni ka kumpanya sa kong pagtanaw kay tanaw na ko ha. Na may evaluation sila part, no? Karon na bagsak siya sa evaluation og subject for dismissal siya. Pati pa incentive niya nawala. Kita mo na mga incentive sakto ba na nga ma-terminate siya? Dili lagi siya sakto sa akong tanaw. So ingon na panalitan ver i-guide siya, no?
kung magreklamo panalitan siya sa labor arbiter sa National Labor Relations Commission, bisag handwritten lang nga reklamo. Kay tagdon man na. Tagdon man na nga reklamo. Kung panalitan doon na mo kailang abogado, ipa-prepare sa abogado o niyang abogado na magsuwat dito sa labor arbiter para mapatawag dayon ang employer. Kasagaran ang mga employer dili mo representar o mutungha atol sa maong ipatawag nga preliminary hearing. Ang kasagaran na magpasugo lang na sila. Oo. So dito, timanan na tugmayo ha nga ang balaod sa libor nakapabor kanunay na sa atong mga mamumuo, mga laborer. Mo na ang concept sa balaod sa libor. In case of doubt, the law that pertains to labor should be liberally construed to labor sa atong mga trabante. Okay? Si Ma'am Faye Mondia, may hapon ni mo na Ma'am Faye, may hapon Sir Frank, our day-by-day host, influencer, and kadyota nga, asan na to? Influencer, certified, sa lawyer na andam mutabang kanato. Thank you for boosting our confidence, Sir. God bless us. Matod pa ni Faye Mondia. Ay, si Ma'am Faye nang hinambid karon no? Tuas bukid. Tuas ila dito sa bungtod dada sa Baungon. Inaron, bugnaw-bugnaw ng palibot. Ay, bantay-bantay Ma'am Faye ha. Kaya nag-ingon to si Catherine Asunto nga posibleng nga mag-uwan. Good afternoon, Sir Frank. Present. Si Ram Aberion kapaybaw nga present kuno siya. Oo. All right, si Rodney Rakinrula. Sir Frank Noda Veritas. Question. Pila di ay katuig na preso ang usa ka tawo once masapon siya na nanggab or nagli-li? Di ba voyeurism man tawag ana nga kaso? Kay last man good na ay naghimo ana sa akong bang sumpay nini kay Seymour man no. Last month manggod na ay naghimo ana sa akong ig-agaw na bay, edad 22 anyos, samtang naligo siya tungod sa sikit-sikit nga balay, busa dili malikaya na ay mga manyakis makaygayon himo ni ana. Kung kasuhan og mapreso ang maong tao, pila ka years nga duha-duha lang siya mo kaso kay basin mo samot kadako ang problema. Hala, kay silingan ra ba, no? Natay balaod na photo and video. Anti-voyeurism law. 1999 or 1998 man siguro ni napalabang ang balaod. Ambot og wa ba ko masipyat. Ang balaod nini Republic Act 9995. Mao kana ang balaod. Ang usas nangusog nini maong inyohang idol nga si Senador Bong Revilla. Insakto ka, anti-voyeurism in short. Dili ko familiar as to the penalty pero kini nga kaso na himo na tigayon kini gumikan nadtong usa ka artista nga gijerjeran. Di ba? Gijerjeran siya sa usa ka doktor ba to? O gijerjeran siya na nag-viral ang ilang pagjerjer to artista. Kinsa nga ni taga Palawan mga nitong artista. Nya usa ka doktor ang nagjerjer niya. Grabe silang jerjer nadto ay. And so the law came out of that. Ang tawag sa balaod, in short, anti-voyeurism law. Sa penalty, akong pagtuo presyon correctional. Di lang ko siguro, pero may akong pagtuo part, gi-proportionate kini sa gibuhat nga sala. Presyon correctional, which means nga, depende kay na may medium, na apoy maximum, na ay minimum. Ang minimum sa presyon correctional 2 years. Ang medium sa presyon correctional 4 years. Ang maximum 6 years sa presyon correctional. So di gadang-dagan na nga kuan
ang mao nga number of years nga magatubang. Mao na ang peligro. So kanang inyong banyo diha simintuha. Okay na matud pa nimo na mga manyakis. Peligro na gyud kay na mga manyakis. Okay. Nala sige si Lula Ana unya Sir Frank di man ni mahitabo diha man ni mahitabo sa imong pulso. Ha? Hoy na ay mga kuan di mga hacker des pulso diha sa miaging bulan. Sayod ka sir kay gisumbong ko na nimo. Hinungdan nagpakahilom ko sa miaging bulan kay kun mo comment ko dili nimo babasa. Tulo kadto kaadlaw among gi panid-an dili jud nimo mabasa daw binuang nani. Okay. Ilisdi ang contact number Lola. Unya pa aron pod nga unsa magaling in touch ka pahibaw lang ko nga maupod na imong number. Okay nala sige. September Virgo Nuda Berita Sir Frank, good afternoon. Nangutana lang ko. Seymour. Jot lang ha. Asa maning Seymour. Alright. Sir Frank, good afternoon. Mangutana lang ko bahin ni sa co-maker nga kaso. Akong igsuon ba nag-co-maker sa iyang amiga kay naglinding siya. Karon na disgrasya ang iyang amiga angay ba siya magantos og bayad ana nga utang nga co-maker aman siya. Unsay pwede niya buhaton ani kay dili lalim magbayara sa kwarta nga wa raba ni mapusli maskin usa ka kuliro. Mr. September hapon. Ang kining mga co-maker uso ni sa mga loan. Na mga loan dito, loan dire, ingon na no? Uso ka ini. Okay, unsa may responsibilidad sa co-maker? Ang responsibilidad sa co-maker, mura na siya og principal. It is as if nga siya ang nag-loan. Diba na to ha? Kung mulugwa nga ni nga gigamit ka nga co-maker, ang imong responsibilidad, mura ka og principal, mura ikaw mo'y nag-loan, pero wa ka mag-enjoy sa proceeds sa mao nga loan. Kung ato ng drawingon part, ang responsibilidad sa principal, katong nag-loan, o ang responsibilidad sa co-maker, tupong na sila tupong. Wa mag-ingon nga ubos og ranggo si co-maker kay co-maker managsaba ang ilang responsibilidad and they are equally liable. So in other words, kung di makabayad si principal, si co-maker have the same responsibility and liability. So mapugos gyud lugar na siya Mr. Septem. No? Ang atong angay buhaton i-suggest ko lang mao nga atuan nimo ang principal o ang tanan niya nga mga butang-butang diha kinahanglan i-gamiton og i-dispatsar, no? Kanang mga collateral niya unsa pa diha kinahanglan i-dispatsar aron nga ma-exhaust tanan ug mao nang gamiton nato ang proseso sa pagbayad ngadto sa inyong nalaman nga sapi. Aron nga makalikay ang co-maker sa pagbayad. Panalitan karon ni asa punuan nga lubi mga 5 gusto niya ibaligya o reprenda pangayo og SPA special power of attorney nga ikay magbaligya na aron ang alin ibayad dito sa inyohang nalaman nga sapi kay ikaw magyud ang manubag ni ana kay managsama ang inyong responsibilidad sama sa usa ka maker principal kay ikaw ay co-maker man aron nga matiti ang iyang mga butang. Aron nga mao kanay ibayad. Kay kapoy kayo no naon part nga ikaw magbayad, wala magkakatilaw. Bisan na lang og sudlanan sa ice cream kanang cone. Wa ka gyud siguro pud makatilaw niya na. Ikaw bungal lang sa kaluoy, amiga, suod nimong higala, maglisod ka og balibad, mo nay rason nga nahimo kang co-maker. Diferensya is garantor. Okay?
Sige, salamat kayo ha. Thank you. Nag-text na ko diri si Ram Aberion. Niya si Hayden ko og si Katrina Halili. Hoy, nadumduman pag yun niya. Dito nagsumikad ang balaod ng anti-voyeurism. Kambong Rebelya. Oo, nakayom-ayom sa si Bong Rebelya sa ang balaod, no? Nausab na rabang naong ni Bong Rebelya, murag gikaon gipaak og tambubuan kay di mo ra dili na mao iyang dagway. No, si Ram Aberion, si Katrina Halili di ay og si Hayden ko. Nakakita ra ba pug kunini? Hala ka. Oo, naunsa di ka Frank? Buot ka nga na may nagpasa nako. Suri-suroy ni Libs Mutublag. Nora Veritas, akong pauntana serba. Nganong tanang konsyap kay wants to listen kay matiway manggayod imong nga prenda imong alahas dili ba ni makadawat og bayad ana depende kung insured kay naa may mga jewelry store nga ang ilang mga stock insured. Dapat i-require na sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kay kini silang mga jewelry store, mga ahensya, no? Covered ka na sila sa rules sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayop ma-cover ka na kay kaso ingon na makaklaim pa ta, no? Insured silbi sama sa mga gideposito nato sa bangko. Naay mga bangko nga kalit lang kanang inunta kanang gabankran, no? So paspas ang withdrawal ingon na nya naserdo ang bangko. Ang PDIC, ang Philippine Deposit Insurance Corporation, nagagarantiya sa mga depositor diha mismo sa bangko nga insured ang imong pundo to the maximum of 500,000 pesos. Siyempre, naay mga proseso di ana. Dili na ingon nga, hoy, kining akong kwarta ba? Ambinan ng kuan bi ka na insurance. Di ka. Naapay mga requisitos nga imong i-comply. Maximum 500,000 pesos. Ang gabuot na part, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So, kung panilitan na ay insurance, ang atong gideposito diha mismo sa mga bangko, dapat ang atong mga jewelry store, mga ahensya, kanang prendahanan silbi, kinanglang nga naapot na sila guidelines nga i-issue gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga mag-ingon nga kung panalitan mao ni na ay magamit na ay madawat silbik insurance. Prenda ang imong arites, iprenda imong singsing, iprenda imong bracelet na equivalent nga amount pila ang akong iuli diha kanimo kay ikaw may nagprenda sa baong personal nga property. Okay. Sige. Juan. Kajot lang ha. Unsa man yung Juan ha? Akong punta na. Alright. Sige. Salamat kayo ha. Mga classmate, maayong hapon ninyo, ilabi na sa bago pang katon sa pagpaminaw dinhi sa ato nga programa. Lain natagan na itong pagtagad dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulubanon. Yun lang ha. Dirita sa pikas ka basig na Okay. Lain nga pautan na atong hatagad o pagtagad. Sir Frank, madawat ba sa bank kung ang imong iprenda ang yuta nga tax declaration lamang? Okay. Abi na ko katulang certificate of title. Pwede. Depende po ni sa bangko. Ang bangko na sila yung mga examiner. Dili na basta-basta. Plitan ako, bank manager ko. So, akong specific nga role and duty as a bank manager, tanaw na ko ang liquidity sa bangko kada adlaw. Wala ba'y kining paspas nga kining gitawag nga mga withdrawals. Ingon na ako nang bantayan. Now, diri sa mga prenda-prenda, naapoy specific nga department sulod sa kabangko nga mo'y magtagad. So, tanawon i-evaluate na dito kung ang imong tax declaration, pwede ba o madawat ba nga iprenda. Kay basin baya nga ang tax declaration
tuwa na hiluna og ang property nga na-cover sa imong tax declaration timberland nga iya mismo sa gobyerno. Pareha sa yuta ni itong kapihan bitaw sa Socorro, Surigao. Dili man to ilang yuta, 30 hectares. Iya man to sa gobyerno, sa bukid dito sa Socorro kanang kapihan. Dito nila gipapuyo. Dabig imo nang iprenda, dili gina siya madawat. Kay gobyerno man ang tagya. So, it has to be examined first whether the documents covered under that tax declaration being submitted diha mismo sa bangko, pwede ba madawat o bankable ba nga maong mga document. So pagtanaw diha nga pwede. So imbestigahon pa na, dili na madali-dali. Diferensya ka na sa certificate of title. Ang disadvantage lang mao nga di ka makademand og insakto. Pag prenda nimo yung siya nga iprenda na ko na 5 million, siya ayo sa kay tax declaration naman ni kuan lang mga 300,000 lang. Nana. Dili ka makademand kay di man na siya certificate of title. Kuha nimo. Sige. Kadot lang ha. Kiniwa pa na ko ni Machiki Chikan ko ni. Kaya murang nakadumdum ako nga ako na ning natakol. Alright. Sir Frank, good PM. Diyot, tanaw na ko wabay lain nga nangutana. Sir Frank, good PM, moderitso lang ko og pangutana. Nahibalo ko daghan sa imong mga suki nga buot sa magpadangat og pangutana. Unsa bagayod ka importante ang tax declaration, Sir Frank? Oy, tax declaration lang gyapon, maine nga may sigutan ang tax declaration. Ngano man, dili sa yon karon ang pagpatitulo sa yuta. So, mientras tanto ang mga yuta dili pa sertifikahan nga titulado, ang iyang status sa yuta covered lang gyud siya sa tax declaration. And therefore importante gyud ang tax declaration. Kay nag-ingon man siya nga importante gyud. Kay mao man na ang pagpamatuod nga ikaw in the possession of the property. Nga ngadto kung by acquisitive prescription, whether it is ordinary or extraordinary acquisitive prescription, maimo man ang maong luna sa yuta. Basta lang ang tanang mga papilis i-comply na to o paibaon na to ang CLINRO or ang DENR, ang Land Management Bureau. Aron nga ikaw ngadto pag-evaluate man panalitan sa taga DENR nga ang imuhang pagpakisayod sa status sa yuta acceptable para sa ila, tagaan ka og mga requirements, tagaan ka og mga requisitos kay comply, aron ka kanang imuhang tax declaration ngadto ma-ripen ka na ngadto mismo sa ownership. Pinagiyon niya sa pagdeklarar sa DNR nga kanang imuhang yuta alienable disposable public land. So ngadto kung tanan ma-comply nimo, madawat nimo ang free patent or agricultural free patent o mahimo pod nga residential free patent. So kung madawat nimo kanang maong document, so ang magakaitabo maimo na nang mauluna sa yuta. So from the possession of the property, it will ripen into ownership due to the compliance nga imong gihimo sumala sa kasuguan gikan mismo sa DENR. Pero taas ang proseso nini. Dili ni ingong kadyot ha. Tinuig ni. Pag-comply lang. Dili ni basta-basta part. Na swerte ang uban. Kay na-ripen into ownership. Ang uban dili gyud ma-ripen into ownership. Ilabi na kung panalitan ang yuta nga ilang gilukatan sa tax declaration is a public land. So lahi sabna siya. May tabo na mao nang mahitabo din dapita sa makanhan. Okay? Sige.
Padayon pa sa inyong pangutana. Classmate, may hapon ninyo diha. Sir Frank, daghan ko natun-an sa ibong episode ron sa Nuda Veritas. Saludo kaayo ko sa imuhang kamaalamon. Adili biya pod. O gapaningkamot lang pod. Ang ako ba nga, what's the use in the first place kung ako maglingkod atubangan dinhe? O dili ko ninyo pwedeng mapuslan. So ako sab, gapaningkamot sab ko, kutob sa akong mahimo, nga mapuslan ko ninyo. So sa inyong mga pautana, gapaningkamot ko nga matubag din ako. Sige, pautana pa kay nasuko na ko. Uy, unsa pinigawas ganina 748 no? Ang ato 684. Kano sa butang makadaog oy? Okay. Nala sige. Kadyot lang ha. Kato tax declaration man tong ganina no? Tax declaration. Alright, sige. Dire na dayon ta sa lain nga pangutana. Kini nga klase nga kuponban, naikuponban ako nga nipis kayo, nasa kuponban nga murag libro. Kabaga, ang iyahang depende mo guni sa kuponban, no? Hoy, pwede pa ning likod masulatan. Alright, kay mahal ra bang kuponban karon? Sir Frank, mayong hapon sab. Mayong hapon kanimo, Sir Frank, tag-iya ko sa Utah, 800 square meters pagkahayahay ni mo na no? Ilang binagnaan na diri sa Cagayan de Oro? Kwartang malabubay? Tag-iya ko sa Utah, 800 square meters. Apan karon nahimong 35 square meters. Naunsa na ni? Apan karon nahimong 35 square meters na lang tungod kay gigamit sa gobyerno. Okay. Na gi-expropriate ni kung wa ko masyop. 35 square meters na lang tungod kay gigamit sa gobyerno. Sir Frank, akong pangutana, pwede ba ni malukatan og new certificate of title? 35 square meters, nagamay na kaayo ba? Murag di taganahan ba? Oy, og naa na diri sa sentro sa Dakbayan, kanang 35 square meters, milyonaryo ka part. O kanang imong yuta na panalitan doon sa amphitheater, ay milyonaryo ka. 35 square meters. No? Naakar yung mga floor area. Dinis ato ang mga subdivision, ang mga floor area na uban ha, kanang mga ginagmay nga mga subdivision, mabot lang siguro ganin nag 24 square meters ang floor area. Ingon na kagamay. No, nanay sala, kusina, butangan og unsay pamutang diha. So igo-igo gyud ang 24 square meters. Kini 35 ang pangutana. Pwede ba ni malukatan og bag-o or new certificate of title? Ang tubag, yes. Alang-alang o di nimo nalukatan na ang kunon ko na. Ilabi na kay makita man nato ang mao nga permero nga certificate of title nga gikan sa 800 square meters na reduce kay gigamit sa gobyerno. Sa to pa na ay mother title nga to ikapakita from the original nga 800 square meters na reduce ka na nga to mismo sa 35 square meters. Kung ako'y ROD, mutuog yun ko. Di ba? Kay nahalinan man siya sa yuta. Ang imong buhaton, bayad ka lang buhis. Capital gains, dihan dapita sa BIR. Munang imong pagabuhaton. Same procedure sa kanyadto. Kung ikaw panalitan, maoy nagalukat sa original nga 800 square meters nga certificate of title, daghang mga requirements, no? Bayad sa buhis, na tax clearance, na transfer fee. Unya dayon dito ang buhis sa BIR, nya tagaan din kag certificate authorizing registration. Mao din kana ang imong dadon dito sa ROD. So ang ROD na sila kuan background nga kini yuta 800 square meters oy na kuaman na nakabkaban so nabilhan og 35. Walay duha-duha matagaan ka sa certificate of title. Himuan na lang nga kuan. Butangilan na diha o kuan. Di na ko ma-imagine pilang
gilogon sa square meters. Kini ang ato ang studio siguro mga 20 kapin ka square meters. Siguro mga 28 siguro. Oo. Kini among studio. Tama kini. Dili ni parehas ubang mga studio nga motingala kang anong nanindog. Wa may kalingkuran. Kini amo abuyag. Spacious kini among studio din sa Radio Ultra. Okay? Sige. Kadiyot lang ha. Katong doon na pa yung mga pangutana ay pagduha-duha sa pagduso sa inyong pangutana. Huwatan ako inyong pangutana pero pinaagi sa 0926 7702 557. Unya dayon 0917 704 3210. Mauna ang ato ang kapadulngan sa inyong iduso nga mga pangutana. Lain nga pangutana ato nga tagan og pagtagad part. Take note ha, bisan og gamay na lang, no? Bisan og gamay na lang nabili nimong yuta, imo lang yapon na. Abi nimo di gud nimo na i-claim nga ikaw gitagiya. Sus. Daga mag-ilog na. So ako pa nimo i-develop ka na nga imo na mong nimong butangan og tamatis, tamnan nimo tamatis, tamnan nimo og sibuyas, tamnan nimo na og alugbati, tamnan nimo na og sili. Pagkalami magyud kaayo. Og ni ana dinhi sa sentro sa Dakbayan kaibgan na sa mga silingan ba. Unya dayon organic fertilizer. Iti sa manok, tai sa kabayo, tai sa baka. Ang mga organic fertilizer. Kanadto part ingon na ang kami gardening kanadto. Kana sila may gigamit na mo nga abono. Usay manaka pa mi na ng simbahan nga karaan kay to ako noy tai sa kabog kwaknit amo nang pupuon kay i-fertilizer na sab. Kulba lang kay mga hulog tanan ng karaang simbahan. Gwapo na nga fertilizer. Di na siya makadamit sa atong yuta nga tungadto. Dili pareha karon nga sige kang gamit sa fertilizer nya gagi na sa kanang usa ka proseso, no? Na so much daghang kayo og acid ngadto madaot ang imong yuta. So kung gusto kag abono, kanang abono nga giingon nako mga ite, no? Sa padiha mga tais kabayo, kanang tais kabayo na notice nako mas epektibo pa kana kay tais baka. Ako na kumpara na part, lahi gyud ang tinubuan sa tanom. Talong panalitan, repulyo. Mublin gyud iyang tinubuan kung magtanom ka sa lahi nga yuta or sa laing yuta nga walay fertilizer. O kamong mga farmers, pangutanon nako, concur o yun ba mo sa akong obserbasyon? Kay mao nang akong naobserbahan sa. Alright, basta mao na to ha. Sunod ka pangutana. Sir Frank, doon na may misunderstanding. Kinsa kaya ang misunderstanding din, no? Sa akong bana. Iyang bana. Maglima na katuig, may naka-advise nako nga mag-ask og barangay protection order para asa man ni Sir Frank. Pasabta ko palihog. Akong balikon ang pangutana ha. Sir Frank, doon na may misunderstanding sa akong bana. Maglima na katuig, may naka-advise nako nga mag-ask og barangay protection order. Anay naka-advise niya, no? Para sa asa man ni Sir Frank, pasabta ko palihog. Alright, taas man nga proseso. Usually, okay, misunderstanding man ni, so it presupposes nga na ay lantugi nini, na ay conflict sa asawa o sa bana o uban sa mga naka-epektado man ini. Magakitabo kini kung atong i-invoke ang balaod kanang anti-women against violence
women, BAUSI, no? Violence Against Women and Children. Ako sablion, BAUSI. Kung i-invoke nimo ang balaod nga BAUSI, Violence Against Women and Children, pwede ka makapangayo og Barangay Protection Order. Asa man nimo makuha ni? Ang Barangay Protection Order adto na to makuha sa barangay usab. Nga muluntad ni siya og mga more or less 15 dias. Limitado ang panahon. Now, mo crop up lang ni kining Barangay Protection Order kung dili maayo ang relasyon sa mga magtiayon o sa mga anak. Munang dunay violence against women and children. Pananglitan, kasagaran sa mga kaso karon part, no? Ilabi na sa mga kabanahan, mga bilyakon ni mga kabanahan, no? Dili masabtan nimong batasan sa mga bana. So, in effect, doon natin balaod nga violence against women and children. Kay gumikan kay di na to masabtan ang batasan sa bana. Gakahasol, dili mag-support, no? Siging-sigingon ang asawa, ang mga bata, mura og dili na maka-focus sila mga pag-eskwela na psychological violence or economic violence. So, ang asawa, mangita og paagi nga makalikay na ng mga mao nga violence. So, kanang ga-advise nimo nga Barangay Protection Order, pwede ka na, no? Aro nga mapugan na to ang bana, nga dili na magbuhat siya o maghinulga siya sa asawa, magbuhat og dautan o maghinulga siya sa kinabuhi sa asawa o sa mga anak. Muadto siya sa barangay kapitan, mag-apply siya, pasabto niya aron maisyuhan siya og Barangay Protection Order. Aron nga ang bana warningan pinagi sa order gikan mismo sa barangay nga bawal kanimo sa pagkakaron kay daan ang gipasipad-an nimo, di ka manggani magpakita diha sa inyong balay sulod na sa pipila ka mga kapanahunan. Imo pang hinadlokon ang mga bata, ang mga anak. So bawal kanimo ang pagsaka sa imong balay nga inyo untang kagulingon uban sa imong asawa. Bawal kanimo nga makikita ka sa mga anak kay kung makita ka sa imong mga anak mahadlok ang imong mga anak. So dunay psychological violence nga gi-inject sa mao nga lalaki. And therefore, ang Barangay Protection Order usa kini sa mga haom nga mga lakang aro nga dili magdugang ang problemang nasinati sa mga bata o sa asawa. Ingon na, pero limitado ang period. Karon, kung argibyado gyud siya, pwede nga ang kaso i-file diha mismo sa korte. Criminal kini nga kaso. Sa ato pa nga kung criminal, ang bana nga filean og sumbong nga BAUSI, Violence Against Women and Children, unsay mahitabo. Kung ma-filean siya kaso kay criminal, maisyuhan siya og warrant of arrest. Mauwawan siya, mapriso siya. Muna magakitabo. Na gusto ba kamo mga bana nga tungod niya na maisyuhan mo og warrant? Behono na ninyo nagmayo. Uli na mo sa inyo. Pagbinutan do. Dako kay ka og inunta kakuwangon sa pagtagad, pag-alima, pag-atiman sa imong pamilya. Naunsa man ang imong utok di ay diha. So may tabo, mapriso ka. Na, ang penalty ra ba nini 12 years sa kung pagtuo? Gusto nimo? Bilabol hinoon, di man ta angay kagkabalakan na kay bilabol man. Pero kung matsabahan, usually sa mga desisyon sa korte, pag issue na sa desisyon, no? Mag-apilar kita nga dili mahimo na lugar, no? Wa ko kayon sa desisyon. Abi nimo naay mga kaso karon nga pag-apilar nila sa kaso dito sa taas-taas nga level nga korte. Musamot hinuong gadugangan ang maong silot. Gusto nimo na. Nga imbes siguro butang talang ang preso nimo 8 years. May ingod ang korte. Kagamay, himuon taning 15.
Daghang nga pangitabo na kanang mag-apilar bitaw sa mga kaso tungod pag-appreciate sa maong ebidensya. Nalisang ang maong korte, grabe nini, kagamay ba kay sa silot? 8 anyos niya, grabe ang mga gihimo, sumala sa mga ebidensya, himuon taning 15. Na, sige, buhatan na ninyo. Unya, kini ra ba nga balaod, batok ra sa mga bana. Ang maong balaod nakapabor sa mga asawa. O, sorte mga asawa, no? Luoy sad ang mga bata nini. Luoy. Kini nga anti-violence, no, against women and children. Dili na ni sa mga magtiayon, bisag puyo-puyo applicable. Bisan kas animo gijerjeran unya nabuntis nanganak ang imong gijerjeran nga nakita mo diya sa Divisoria, kasinabot ka mo nga pwede ba ko magjerjer nimo? Nga sige ato tas ngit-ngit. O ipasandig ka lang nako sa outpost na sa barangay. Total ngit-ngit man kay pundido man ang suga. Unya simba ko og natao or nabuntis ang mao nga babae. May tulubagon ba ang laki? Pwede ba siya kung dili siya magbali-bali sa consequences nga natabo sa iyang pagjerjer? Pwede siya makapanubag sa kaso ubos nining Republic Act 9262 or BAUC, Violence Against Women and Children? Ang tubag, yes. Kay nag-ingon ang balaod bisan pa og kasara, one night stand. Kay basin og gabanig lang mo diha og karton diha sa sidewalk, unya gajerjer gabukot lang mo og karton diha, labi na ka ng karton sa sigarilyo nga dako, so gabukot mo, gatuo mo nga di mo makita, unya natao ang inyong kinawat-kawat nga kalipay, ikaw lalaki, doon nagyapong kay tulubagon. So, mga babae, oras nga ni nga jerjeran mo, bukhon gyud ninyo ang inyong mata. Aron makadumdum mo, kinsang lalakiha ang mijerjer diha kanimo. Kay pag-abot sa tukmang panahon, pwede na ka na nimo matrace o patubagon sa iyang nabuhat. Okay, sige. Nagasalamat na lang sa inyong pagpaminaw dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. Thank you so much. Atong basahon kay wa natin panunog oras. Basahon na to part kining importante kayo nga hisgutanan karong gabi uban ni Ma'am Girly dinhi alas 6 ni ang takna sa kagabion. Kadiyot lang ha. Asa ba to? Dara. Di ang topic ha. Paminaw mo maayo kay aron makahinuktok sad mo. Ang pag-agwanta sa sakit o kapobre, inubanan sa pagpaubos o pagpasensya, makaayo sa atong kalag. Akong balikon, usbon ko, ang pag-agwanta sa sakit o kapobre, inubanan sa pagpaubos o pagpasensya, makaayo sa atong kalag. Kini karong gabi alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Sangad sa tungkuyog karong hapuna Ricky Langga, kami moingon dagasalamat sa inyong pagpaminaw. Mga classmates, see you by Wednesday alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kapunon sa laing episode sa ato special class programang Nuda Veritas. Dagasalamat ug maayong hapon. Hikalimti ayaw.